Tinatanggap niyo ba yung problema ninyo? Pinapasan niyo ba yung problema ninyo? Hinahalikan niyo ba yung cross? Si Kristo, pinapasan niya ang cross, hinahalikan pa. Kung yung asawa niyo, yung cross ninyo, pag uwi niyo, yakapin niyo. At halikan ninyo. No? Bakit mo ang sweet mo na? Mataray ka nung una. Ngayon, sweet ka na. Dahil sabi ni Kristo, yayakapin ang cross ko. Bakit nilalakyan mo? Ako. Sabi ni Kristo, hahalikan ko yung cross ko. At yung asawa mo, nag-response din. Niyakap ka din. At hinalikan ka din. No? Ikaw din pala yung cross niya. So ngayon mga kapatid, I hope you will enjoy the crosses of the Lord given by Him to all of us. Yung sakit ninyo, cross po yan. Yan ang posible na paraan para maging malapit tayo sa Diyos at malapit tayo sa isa't isa natin. Amen? Huwag kayong matakot. Ay, nandito si Father Il Odtuhan. Salamat, Father Il. Tapos na ba sila? Salamat. So, tapos na kayo mangumpisal? Sinong kasama ng Father Il? Siya lang. Salamat tayo kay Father Il. Kahit na injury yung niya, kamay. Dahil nadulas siya. Tinanong ko siya, ano nangyari sa'yo? Parang, ang Tagalog ng gitukmod. Tinulak ako sa, demonyo. So, matagal yan, no? Hindi nakapunta dito. Mga 1 buwan, higit sa 1 buwan. Pero ngayon kasama na siya natin dahil gumaling na yung kanyang kamay, no? Na dislocate yan. No? Pero ngayon kasama na natin, bigyan natin ng pasalamat si Father Il sa masipang pakpak. Salamat Father Il at yan po ang ibibigay namin sa inyo, hindi yung sarili namin. Ang ibibigay niyo kapag pupunta kayo dito, ang sakramento talaga. Because sacrament is greater than us. Sacrament is greater than my hands. It is the hand of Jesus. It is the hand of our Lord and God. It is the hand of the Word became flesh. May makapantay ba dyan? Wala. We are only unworthy servants. We are only unprofitable servants before the King of Kings. No? Nandito na si Kristo. Divine mercy. Wow. No? Mamaya, after deliverance, may exercise po ako ngayon. Mga 3 yung exercise ko ngayon. Pasensya na kayo, merong sisigaw doon. Normal na normal papasok doon. No? At magsisigawan na yung mga demonyo. No? Satan is real. Dito ako mag-exercise mamaya, ha? After blessing. And then after sa prayer of liberation sa inyong lahat na nandito, lalabas ako. Dito, ipagdasal niyo po na makalabas pa. Dahil mayroong mga wild na demonyo. No? Susuntukin si Father Darwin. No? Matatadyakan. No? At atakihin during prayer of exorcism po. Ito po, yung exorcism book. At yung mga pasyente natin, from time to time, magsagawa sila ng narratives dahil makatulong po yon to guide me which prayers of the church will be used for them. No? So, hindi basta-basta, no? Hindi madali. Pero with the help of God, nothing is impossible with the Lord. Amen. Nandito pa kayo magdasal. 1 Our Father. Huwag kayong tumakbo. Baka tatakbo kayo kapag may sisigaw sa loob. Huwag kayong tatakbo, hahabulin nila kayo. No? Maghahabulan kayo. So, ngayon, nung una, dito ako mag-exercise, nakikita ng mga tao. Pero mayroong mga tao na, mga maro. Kukuha ng video, bawal po yun, no? During exorcism po. Ang daming tao nakakita, no? May isang babae from Luon, 33 years old. May asawa siyang hindi makikita. Pero may nobyo naman siya. Pero may karelasyon. Imaginary friends. At ito po ay nakatira sa kanilang mangga. May kanto. Nahuli na si Dato Adlaw. Ang Encantadia, no? Ang hari ng padlak, no? Buti yung taga Mindanao nakapunta dito, hindi kayo napadlak ni Dato Adlaw, no? Si Dato Adlaw na ngayon napadlak, no? So, Surigao pala yun, no? So, ngayon, mga kapatid, tumayo siya. Dito. Siya ang dito ko mag-exercise, eh.
Pagtayo niya, normal na normal. Sa pag-upo niya sa harapan ko, Darwin! Marami kami sa kanyang katawan. Merong hari sa mga engkanto. Merong reyna sa mga engkanto. Meron pa sila mga sundalo. Merong prinsipe dahil siya yung prinsesa nila. No? At dinala siya sa kanilang kaharian. Di ba? Sa radyo lang natin yan maririnig. Sa television lang natin yan maririnig. Pero totoo po yan. They are unclean spirits. It is called spirit of incubus. No? Malaking babae. At nagplano sila sa nobyo niya na magpakasal. At sabi ko sa kanila, kung magpakasal kayo, malaki ang improvement. Or, baka, yan na ang panahon, na you will receive complete liberation and complete healing from the oppression given by the evil spirits to you. No? Dahil maraming beses na siya nagplaplano na lalabas sila sa nobyo niya sa ibang bansa, doon na magtrabaho. Pero, hindi, for how many years? Meron talagang pipigil sa kanila. Alam niyo sa pagkasal ko, doon ako nagkasal sa kanila. Parang no. Grabe yung harassment nila. Itutulak siya while naglalakad towards the altar. Birahon siya. Ang Tagalog ng birahon? Hilahin siya pabalik. Yung paa niya, hihilahin. Hanggang dumating sila sa altar. Pagdating niya sa altar, completely liberated po siya. Hindi pa kami nagsimula sa misa. Grabe no? Di ba magpaso muna yan bago mag-celebrate ng misa? Sa tayo niya, kasama yung kanyang nobyo, harap ng altar hanggang ngayon po. Hindi na po siya hinaharas. Hinaharas siya for 33 years. Pero ngayon, she is completely liberated and she is well protected. At kumusta na sila ngayon? Nasa ibang bansa na. No? Father, wala nang pumipigil sa akin. Alam nyo, sa araw na siya ikinakasal, grabe yung mga demonyo. Sabi ng mga demonyo, Darwin! Ikakasal mo talaga sila, Darwin! Ito na ang huling mga araw namin! Totoo talaga. No? The power of the sacraments of the church. Bigyan nating palakpak si Kristo na siyang nagtatag ng mga sakramento na binibigay ng mga pari sa ating lahat. Sa mga walang kasal ngayon, please, receive the sacrament po. Nung isang araw, may kinakasal ako sa bahay lang. Dahil may terminal illness po yung asawa niya. No? Stage 4. No? And then, sabi ko, magpaalam ka sa Paris Prismo dahil malapit lang dito yung lungsod sa Dimiao. No? Sabi, pagpaalam ka sa Paris Prismo, pupuntahan kita. Follow the requirements. Simple lang po yung kasal. Tayo lang po ang nagpa-complicate sa kasal natin. Totoo, hindi. Dahil puno tayo ng pagpataas sa ating puso at sa ating isipan. Don't impress other people. Impress the Lord, not the people. Totoo, hindi. So sana po, sa mga araw na ito, yung prayer, di ba, meron akong live, 2 live na, how to do deliverance, yung prayer for protection, yung prayer for renouncement, nandun po sa Facebook page ko po. Bakit pinopost ko po? Wala po yan sa itim na libro, sa blue na libro. Pinopost ko po yan dahil sa aking karanasan, very effective pala kung lahat tayo magsagawa ng solemn renouncement. Dahil yung itim na libro, sa naobserbahan ko, yung mga pasyente ko, lalo-lalo na yung mga grabe yung mga occult involvements, yung mga lolo nila, grabe yung mga kapangyarihan, anting-anting, hindi matabla ng bala, hindi matabla ng itak. Grabe. Lilitaw. No? Yung mga itak, siya na yung mangahoy. Just imagine, they will command ng itak to mangahoy, para mangahoy. Nandun na siya sa baba, yung lolo niya. No? At nung pinarenounce siya, using the renouncement, yung itim na libro, parang wala lang. Pero nung pinarenounce ko siya sa solemn renouncement here, in the solemn exorcism, grabe, nag-react. Kaya nga, nag-decide ako na i-share ko sa inyo yan na prayer. Sana po, kagabi pa ako, alas 6 kagabi, nag-live ako sa solemn renouncement po. Tayo naman ay kadugo ni
Daguhoy, mga taga Bohol, no? Yung taga Sugbo naman ay kaliwat ni Lapu-Lapu. Just imagine na 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 natalo nila yung mga makapangyarihan. Yung gamit nila ay pana lang at itak. Yung kanyon, against kanyon. Imposible yun, di ba? Meron silang kapangyarihang taglay na it is beyond natural strength, beyond natural protection. It is called preternatural. The reality of the spirits. Totoo po yun. Kaya nga, merong mga tao na confident dahil hindi dahil sa Diyos, dahil sa kanilang anting-anting na magbibigay sa kanila ng kapangyarihan na taglay. Itong security guard natin na sa ibaba, si Gabriel, meron niyan siyang anting-anting. Hindi siya matabla ng bala. Hindi siya matabla ng itak. At sabi niya, itong kapangyarihang ito ay galing sa Diyos. Yan ang akala niya. Yan ang nasa isip niya. Pero yung asawa niya, laging sumusubaybay dito sa ating programa, sinabihan siya, Gabriel, isurrender na yan ni Father Darwin dahil galing yan sa demonyo. Hindi totoo yan! Nagagalit siya sa akin. Puno ng puot yung puso niya against ni Father Darwin. At may mga nag-reel sa mga talk natin. Anong ginagawa nila? Kinakat yung mga talk ko. And then, pinapasa naman ng asawa niya, si Brother Gabriel. Asawa ni Brother Gabriel, pinapasahan siya. Nandito naman itong paring ito. Walang magawa sa buhay. Paki-alamero! Itong paring ito. At yung kanyang asawa, nagpa-bless katulad ninyo ng mga sacramentals. Yung oil, pinahidan si Gabriel. Oh. Yung oil, holy and exercise oil, pinahid sa likod ni Gabriel. Sumigaw si Gabriel, ang init! Mainit ba yan? Hindi naman. Pinainom! Nawala sa sarili si Gabriel nung nainom niya yung holy and exercise oil. At sa pagkakataon na ito, ang mga demonyo sa katawan ni Gabriel, nakapasok na, nagsasalita sila. Anong sinasabi ng mga demonyo? Itong sinasabi. Sabi nila, wag nyo kaming dalhin ni Darwin. Kilala ko ng mga demonyo. Bakit kaya? Follower ba sila sa Facebook? Sa YouTube? Subscribers ba sila? No. Never bring us to Darwin. Nag-in-English na si Gabriel. Sabi ng kanyang mga anak, nag-in-English ka na pa kanina. Hindi mo naman kasanayan mag-English. Kasi nag-English ako na, papa. No, meron akong video sa kanya, no? Nawala talaga si Gabriel sa kanyang sarili. At nung dinala nila dito si Gabriel, sa pagharap namin, natumba siya. Ang daming demonyo. So ngayon si Gabriel, ni-renounce na niya ang lahat ng mga kapangyarihan na nasa isip niya, protection niya yon. Pero galing pala yung kapangyarihan sa kadiliman. At ngayon, nandito kasama na siya. Kung barilin nyo yan, matabla na yan. Matabla na yan ang itak, no? Pero sabi niya, Father, iba po yung conversion ko ngayon. Ang dali kong magalit nung una, Father. Gusto ko na patayan agad. Bakit? Meron akong kapangyarihan eh. No? Sasabihin ko sa mga bugoy na mga mugero sa daan, sige, na matigas yung ulo mo. Sige, walang takbuhan ha. Kukuha siya ng lubid. And then, itali nila sa kanilang katawan. Parang walang takbuhan. And then, saksakan lang. No? Lamin. Pero ngayon, nagbagong buhay na po siya. At sabi niya, yung tao na pinagagalitan ko, subject sa aking puot, ay siyang tao na makapagligtas sa kamay ng kadiliman. No? So, wild na wild yan. During exorcism, in the name of Jesus, ito, wild na wild po yan. Kaya nga, nandun na tayo sa part 2 sa live ko. At sa sunod, kung may oras ako mamaya, part 3 na. So, dahil gusto ko ng solemn protection and solemn renouncement, pinaka-importante po yan. And after sa renouncement, nirenounce natin, so may vacuum na. So, anong susunod? Ang isusunod ko na prayer na gusto ko na ma-share sa inyo, the solemn consecration. I-consecrate na natin yung sarili natin, yung spouse ninyo, yung buong pamilya ninyo sa Sacred Heart of Jesus. Nandito po yan. Okay? Pero ang daming prayer ng simbahan, so isi-share ko lang sa inyo yung mga natutunan ko.
Hindi po yung prayer ni Father Darwin, ha? It is the prayer of the church. Kaya gusto ko na sundan ninyo po yan dahil lalong-lalong mga tatay, dahil yung tatay ang pinakamakapangyarihan sa family circle. Yung lolo, grabe yun. Oh, matatakot ang mga demonyo sa mga lolo as long as they have equipped knowledge. Pero kung walang knowledge, no? So, hindi magagamit nila ang kapangyarihan ni Kristo na ini-entrust ng simbahan, ini-entrust nating lahat na baptized persons. Na bautismuhan na kayo? Yes? Oh, nakumpirmahan na din. Very good, no? So, yan ang tunay na pagtanggap ni Kristo. Kung itanatanggap natin yung sakramento na kanyang tinatatag, no? So, very important yan, mga kapatid. So, sa pag-uwi niyo sa bahay, ang gawin niyo, catechize your family circle. Catechize your children. Catechize your family circles, your friends. Catechize them. By doing it, they obtain the gifts. One of the gifts of the Holy Spirit it is called knowledge. No? Kaya sa Isaiah chapter 6 verse 6, yung kaalaman patungkol sa Panginoon ay doon na-please ang Panginoon. Natutuwa ang Panginoon. So ngayon mga kapatid, hindi tao ang natutuwa sa inyo. Ang Diyos sa mga Diyos ay tuwang-tuwa sa inyong lahat ngayon. Bakit nagsasakripisyo kayo makinig sa katotohanan ng kanyang simbahan? Amen? Bigyan natin papuri ang lahat na nandito. God is good. God is good. All the time. Meron akong awitin. No? Theme song natin ito, ha? I'm here because you're here, because we are here, because God's here. God's here, that's why you are here, that's why we are here, that's why I am here. Ulitin natin. I'm here because you're here, because we are here, because God's here. God's here, that's why you are here, that's why we are here, that's why I am here. Dalian nyo kami memorize, oy. Kalasbe, I'm here because you're here, because we are here, because God's here. God's here, that's why you are here, that's why we are here, that's why I am here. Amen? Why you are here? Because God is here. Atong pakpakan ang ato Ginoo. 2 or 3 gathered together, I am in your midst. No? 2 or 3 gathered together, there is picture taking. After prayer of liberation, lalabas po ako. Ibibigay ko po sa inyo ang anointing of the sick, the sacrament. And then sa mga lola na mahirapan na sa paglakad, ibibigay ko din sa inyo ang Eucharist. Si Kristo po yan. So sa mga may sakit na nandito po, araw-araw po magsamba kayo. Libre po. The source of healing is the Eucharist. Amen? Kung natural yung sakit niyo, listen to your doctors. Okay? Then continue to receive the sacrament. Maraming mga milagro po. Yung Eucharist po, si Kristo na po yan. Siya na po ang nagbuhay sa mga patay. Siya na po ang nagbigay liwanag sa mga bulag. Siya na po ang nagbigay ng lakas sa mga hindi makatayo. Yung Eucharist po, si Kristo na po yun. Amen? Kung alam lang ninyo, no, bibigyan nyo ng quality time si Kristo po. Hindi ka malate na sa misa. It is a date with the Lord. Hindi ka pumupunta sa simbahan dahil sa pari. Pumupunta tayo dahil sa tinapay na galing sa langit. Amen? Ngayong Saturday, walang office dito dahil may sports and evangelization. So magkatay tayo ng baboy, pagkakainin natin buong barangay. Kapag may pagkain, no, maraming tao, di ba? So yan na ang paraan, no? Sabi ni Kristo, managat kag tao. Saan ang pagpanagat niya? Okay, paon sa pasol. Nakakuha na ka. So, muna every month, dadalaw po tayo ng mga barangay o lungsod para sa sports and evangelization. Alam niyo yung highlight ko is the Eucharist, the Eucharistic miracle. Na ang tinapay naging katawan ni Kristo. Ang dami po. So yan po yung highlight ko sa pagbisita ko sa mga barangay. Para malalaman nila yung katotohanan. Because the truth shall set us free. Bakit pupunta tayo? Dahil
Kailangan ko ng mabisang pagkain. At ang pagkain na hindi malalanta, yung katawan ni Kristo po. Amen? So lahat ng pari, ang good news na ko sa inyo, lahat ng pari ay makapagbigay sa inyo ng sacrament. Therefore, all priests are healers. Father, kailan ba yung misa mo, Father? Bakit? Yung misa mo, Father, ay healing mass. Yung ibang misa, hindi yun healing. So ano yun? Killing mass. All masses are healing mass. Amen? Lahat ng misa sa pari ay healing mass. Hindi lang yung Kapadre Pio. Hindi lang yung misa ni Father Darwin. Kailan ba yung misa ni Father Darwin? Mag-attend sana ako sa healing mass ni Father Darwin eh. Lahat ng misa. Ano? Ulitin nyo. Lahat ay because they are authentic priests. All priests ordained by the bishop, by the Roman Catholic bishop, are authentic priests, are healing priests. All priests are healing priests, are healers. Meron ba kayong pari sa inyo? Oh. Dagdagan nyo yung pag-ibig at pag-aruga sa ating mga kaparian because they are in persona Christi. Kung makita mo yung pari, yan ang palatandaan na inibig ka ng Diyos. Kung may pari sa inyong parokya. Amen? So, anong gawin ninyo para madubli din yung pag-ibig ng pari sa inyo? Dudublihin ninyo yung pag-alaga ng pari ninyo. Amen? No, huwag niyong awayin yung pari ninyo, no? No. Kung hindi nyo nagustuhan yung pari, huwag na kayong magpetisyon. Anong gawin namin, Father? Padalahan nyo ng litson araw-araw. No? Magkasakit yan agad. Huwag ka nang magpetisyon. Padalahan mo ng litson. I'm just kidding, ha? So, dublihin nyo yung pag-alaga at pagmamahal sa inyong obispo at sa inyong pari para matanggap nyo si Kristo, ang kanyang mga sakramento. Amen? So, ngayon, mag-bless ako sa mga sacramentals ninyo. At sana po ay nakinig kayo, ha? Kanina, baka maging anting-anting yan without proper knowledge, ha? Unahin natin yung asin. By the way, yung mga religious items ninyo na nabili, tinutulong natin yan. Ang proceeds yan ay tinutulong natin sa scholars. Meron ng 40 scholars na tulungan yan. And then, tinutulong din natin sa ministry. And then, so yan po ang, bakit merong mga religious items, tinutulong natin yan sa charity. So, ang ating ministry ay nakagawa na din ng charity. Okay? Okay lang. So, una nating i-bless ang asin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord be with you. Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. You creature of salt, I purge you evil by the living God, by the true God, and by the holy God, by the God who ordered you through Isaiah the prophet to be cast into water, to cure its unfruitfulness. Without purified salt, for the healthy believers, giving soundness of body and soul to all who use you. In whatever place you are sprinkled. May pantasam and wickedness and Satan's cunning be banished, and let every unclean spirit be repulsed by him, who shall come to judge the living and the dead and the world by fire. Almighty everlasting God, humbly we implore your boundless mercy, that you would dine of goodness, to bless and sanctify this creature of salt, which you have given for the use of mankind. May all that use it find in it a remedy for soul and body, and let everything with it touches or sprinkles be freed from uncleanness, and a salt from evil spirit, through Jesus Christ our Lord. Lahat ng salt ninyo ay holy and exorcised salt na po. Sunod nating i-bless ang tubig ninyo. Ang tubig lang ang i-open. Dahil haluan natin yan ng holy and exorcised salt. You creature of water, I purge you of evil in the name of God the Father Almighty, in the name of His Son Jesus Christ, our Lord, and the power of the Holy Spirit, that you may be water fit to brace us against the envious foe. May you be empowered to drive him forth and exalt him, together with his fallen angels, by the power of the selfsame Jesus Christ our Lord, who shall come to judge the living and the dead and the world by fire. O God, offer man's salvation,
Those dispense wondrous mysteries, with efficacious sign of water, hurricanes or prayer, pouring forth your benediction upon this element which we consecrated manifold purifications. Let the Scripture serve you in expelling demons and curing diseases, whatsoever it sprinkles in the homes of the faithful. Be it cleansed and delivered from harm. Let sandstorms enjoy a spirit of goodness, an air of peace, freed from painful and hidden snares by the sprinkling of this water. May everything opposed to the safety and repose of them that dwell therein be banished, so that they may possess the well-being they seek. In calling upon your holy name, and be protected from all peril through Jesus Christ our Lord, may the salt and water be mixed together in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Haluan nyo ng salt. Salt na hindi incense. Ang salt na ihalo sa tubig. The Lord be with you, author of invincible strength, and King of conquerable empire, ever the glorious triumphant one, who restrained the force of the adversary, who overcome the fierceness of the devouring enemy, who valiantly put them down, hostile influences. Prostrate and fearsome we beseech you, Lord. Consider kindly this creature of salt and water. Make it honored and sanctify it with a joyous witness, wherever it is sprinkled in your name. May devilish infection cease, venomous terror be driven afar, but let the presence of the Holy Spirit be ever with us, as we implore your mercy to Lord Jesus Christ, our Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Yung tubig ninyo ay holy and exercise water. So, sprinkle nyo po yan sa inyong mga bahay. So, I hope you will do deliverance sa bahay ninyo. Merong pupunta dito, Father, tulungan niyo po ako, taga Cebu ako, i-exercise mo yung bahay ko. No? Hindi na po ako pupunta, kayo na po ang mag-deliverance sa bahay ninyo. Yung pare ninyo ang mag-blessing, kayo na mag-deliverance. As long as you have a spiritual preparation. It is called cares. Anong kalugan ng cares? Confession, adoration, rosary, Eucharist, and sacramentals. At kung buong pamilya mag-renounce, ang ganda po. Ang ganda po. You will experience the spirit of peace. The authentic joy, not superficial joy, but the joy from above. It is not the joy from below. It is the joy from above. Amen? Sunod natin i-bless ang tubig, ang oil ninyo. Ay na lang i-open, kaya di naman nato butang tubig. Our help is in the name of the Lord who made heaven and earth. God's creature oil. I cast out the demon from you. By God the Father Almighty, who made heaven and earth and sea, and all that they contain. Let the rosary's power, the devil's legions, and all Satan's attacks and machinations be dispelled and driven afar from this creature oil. Let it bring health in body and mind to all who use it. In the name of God the Father Almighty, in the name of Jesus Christ, His Son, the Lord, the power of the Holy Spirit, the advocate, as well as the love of the same Jesus Christ, our Lord, who is coming to judge both the living and the dead, and the world by far. Almighty God, before whom the host of angels stand in awe, and also let service acknowledge with please you to regard favorably unto blessed and hallowed this creature oil, which by power has been pressed from the juice of olives. You have ordained it to heal the sick, so that when they may dwell, they may give thanks to you, the living and true God. Grant to pray that those who use this oil, which we're blessing in your name, may be delivered from all suffering, all infirmity, all the wiles of the enemy, yet it be a means of averting any kind of adversity for man, made in your image and redeemed by precious blood of your Son, so that he may never again suffer the sting of ancient serpent, through Christ our Lord. Ang oil niyo ay holy and exorcise oil. Paano nyo gamitin yan? I-cross sa mga senses ng mga anak ninyo. Mga senses nila bago matulog, o turuan nyo. Bago sila matulog, mag-bless sila sa mga senses nila. During exorcism, mapapaso yung mga possess. Sisigaw sila dahil sa holy and exorcise oil. So, lalong-lalo na kapag magamit natin yan with faith, makatulong sa atin yan. Okay? Sunod natin i-bless, incense, candles, medals, rosary, cross, crucifix, Bible, handbook, scapulars, bells. Yung bell, kapag mag-prayer of deliverance kayo, ring ninyo, ha? Palibot sa bahay ninyo. General blessing ang kasunod, ha? Heavenly Father, through your Son, Jesus Christ, our Lord, in obedience to Him, we embrace the ministry He has entrusted to His bride, the church. Grant now, in your mercy, we pray, a very special and powerful blessing on all religious items, that we will hence use the ministry of healing, spiritual liberation, and exorcism
Thine that through the blessing you bestow, may it be a very potent and terrible weapon against the attacks of the evil one and his legions. May these religious items mightily restrain the devil and his demons and all unclean spirits, rendering them powerless and able to harm the afflicted your priests and people, to whomever these are used in the exercise of the ministry of healing, deliverance, and exorcism. May Jesus Christ be glorified forever. This we ask in the name of Jesus Christ, our Lord. Lahat ng mga religious items ninyo ay holy and exercise. Sacramentals na po. Ay sana po ay gagamitin nyo po yan. Gagamitin nyo po yan sa pag-uwi ninyo. And then, ituturo ninyo sa mga mahal natin sa buhay. At by the way, ang ating ministry, meron tayong bagong lupa. 1.2 hectare po, binibigay po yan. And then, sa diocese po yan, hindi po yan pag may-ari ni Father Darwin. It is owned by the Diocese of Tagbilaran. At kung mapirmahan na, magsimula na tayo sa groundbreaking. At pwede kayo, kung marami kayong biyaya, magbigay kayo ng isang halublak lang. Isang halublak, isang nanay cash, no? Pwede din, no? Ibigay nyo sa tindahan, yung mga staff doon sa tindahan. And then, lagyan nyo ng hingi kayo ng, kung meron na silang official receipt, mas mabuti. Dahil, pero for transparency po yan no, para makita. Kung meron na silang receipt ngayon, kung yung receipt ninyo ay for transparency yan, parang transparent, ma-counted yung binibigay ninyo, okay? Dahil transparency is the best policy, no? Amen? At pwede din kayo mag-donate sa ministry dahil yung staff natin, hindi na sila nagtatrabaho. So, kung meron kayong mga biyaya o grasya, pwede kayo mag-share. At hindi ko kaya ko lang magbigay sa kanila, no? So, sa tulong, dito nagre-rent tayo, no? Para maka-accommodate tayo ng mga tao. At yung mga pari din bibisita sa atin, bibigyan natin ng gasoline allowance. At sa inyong generosity, magpatuloy ang ministry natin. At kung wala naman, ang pinaka-importante po na tulong ninyo sa amin, yung dasal ninyo po. Kahit wala pong fair po yung treatment namin sa inyo. Ang nauna, yun talaga ang uunahin, no? Nahuli kayo, sa huli talaga kayo ma-entertain. Dahil patas po tayong iniibig ng ating Panginoon. Amen? At nag-aani kayo ng palay, pwede kayo magdala dito ng 1/4 na kilo. Nag-aani kayo ng mga gulay, pwede kayo magdala. At layo sa nanay, no? At tatanggap din kami ng lubid, no? Na ang dulo ay kambing, o baka, o baboy. So kung wala naman, ipagdasal niyo po kami dahil yan ang pinaka-importante na pabor na hihingi namin sa inyo. Ito, one Our Father, one Hail Mary. At meron din tayong tinutulungan ng mga seminaryan. Ang ministering ito ay nakatulong na ng 17 seminarians po. Parang meron na din tayong mga seminary. No, parang nagtayo na din tayo ng congregation. No? 17 seminarians po ang tinutulungan sa ministry. Bakit? Para kung mamatay si Father Darwin, may papalit. No? Simbak ko. Sinanay na simbak ko. No? So, may papalit sa patuloy. Dahil hindi tayo maglala sa mundong ito. Diba? So, meron tayong 17 seminarians. So, yun ang, saan sila kayo? Sana all, no? So, dahil yan sa ministry ni Kristo po, at dahil din sa inyo, na very generous. At ang ministry ito, may natulungan din na Catholic school na muntik ng masira. So, sa San Carlos, Old Sagay, St. Therese School, Catholic school po yan, sa St. James Parish, ni Father Albert Aldia po. Every month po. So, yung mga yung generosity niyo, may tinutulungan tayo na charity. Okay? So, maraming salamat sa inyo. At magsimula ako dito. Lalabas ako mamaya for anointing of senses and anointing of the sick. At bibigyan ko po yung mga nahirapan na at merong malubhang sakit, ibibigay ko po sa inyo yung Eucharist. Okay? Yung malubha lang na may sakit at yung mga hindi matanda, idaran lang, no? Hinog sa panahon, no? Yung mga nahirapan na sa paglakad, ibibigay ko po sa inyo yung Eucharist. Okay? So, yung mga malakas pa, punta kayo sa simbahan, ha? At after that, picture-picture tayo, ha? If there are 2 or 3 gathered together, there is picture taking. Pero, tatawagin kayo lahat, i-deliverance kayo lahat po. At sa pag-uwi ninyo sa bahay, kung may sakit kayo, kayo na mag-deliverance, ha?
Paminaw mo. Oh, layo kayo sa Davao, papuntahin niyo pa ako sa Davao. Hindi na ako pupunta, dito lang po ako. No? Bakit? Nandun po yung pari ninyo. Christ is Emmanuel. He is with us everywhere. He is present everywhere. Amen? Yan ang good news ko sa inyo. Dito lang ako, magstay lang ako sa parokya ko. At kung bibisita kayo, makikita tayo dito. Diba? Pero hindi na ako pupunta sa Manila. Hindi na ako pupunta. Yung mga talk lang yon. Walang healing yon. No? Walang healing. Go to the sacrament. Sacrament is greater than Father Darwin. Yung healing ay hindi nakafocus sa kamay ni Father Darwin. No? Kapagyarihan to kamay ni Father Darwin. No? May mga matanda pumunta dito. Doy, nandito ba si Father Darwin, Doy? Nay, walang bukas ngayon sa office natin. Anong pakay nyo ni Father Darwin, Nay? Magpahipo kami. No? Nagpahikap kami. No? Ingon po na ako mga kauban, kami nalang hikap, Nay. When you go to the sacrament, the hands of Jesus is touching you, not the hands of the priest. Wow! No? Yan ang kamay ni Kristo. No? Kung ipinatong yung pari yung kamay niya, because He is in persona, Christe, it is the hand of Jesus. Amen? So, nakakonfess na ba kayo? You receive the divine touch of Jesus. Lalong-lalo na, kung ang buong pamilya nyo, hihikayatin ninyo sa pagtanggap ng sakramento, they receive the divine touches of Jesus. The divine blessing from above. Bakit? Hindi ka makapagbago sa sarili mo. Without His hand. And the hand of Jesus is present in the sacrament. Wala pa kaming kasal. Yan, kulang mo. Ang unang milagro ni Kristo nangyari sa kasal sa Cana. Yan, pinaka-importante ni Kristo yung kasal. Salamat sa Diyos. Dahil sa February 14, merong 227 nagpakasal sa cathedral. Wow! Ang dami! Oo, libre, no? Mass wedding po yun. Yung kasama kong pare, si Father Ingo, nagpagupit doon sa barbershop sa Tagbilaran. Father Ingo, tinanong siya sa barbero. So, sir, no? Kasali ka bang magpakasal? Ngayong February 14. Hindi alam na pare yung ginugupitan niya. Dahil ang daming nagpagupit, magpakasal daw. At siya kasunod doon, na magpakasal ka din, sir. Sa February 14, maraming ikakasal, mass wedding, sa 227 couples. Grabe, no? At si Bishop Abit pa ang nagkasal. Wow! Ang swerte nila. Bispo pa yung nagkasal. No? Amazing. So, yan po mga kapatid. Hindi tayo na-excite dahil ang mga tao, sabi ng mga tao, yung kasal, normal lang yun. Di ba? It is a supernatural grace. It is not a natural blessing. It is a supernatural blessing. It is a supernatural grace. Kung alam lang ninyo yun. Pwede naman ang kasal simple lang. Pwede ka mag-ihaw ng manok, isa lang manok. Yung isang paa sa'yo. Yung isang paa sa asawa mo. Yung pakpak, dalawang pakpak sa ninong at ninang mo. No? At yung katawan sa pare. So, sulbad na. Di ba? 5 lang yung kailangan. Una, pare. Kayong dalawa, siyempre. Mga mag-asawa. Pangatlo, ninang at ninong. Yun. So, very simple, di ba? So, sana po ay ma-inspire kayo. At magsimula na ako for solemn exorcism. Huwag kayong magulat ha. Hindi ko alam kung yung exercise natin ay mag-react pa. Merong 3 ako exercise ngayon. Merong from Mindanao, may from Cavite. Hindi ko alam yung iba. Basta usually 3 yung exercise ko dito. Huwag na kayong mag-expect na ma-exercise ko ha. Ano pa kayo na sana mademonyuhan ako para ma-exercise ako. Simba ko. At kung may mag-react ngayon sa prayer of liberation, merong mag-react. Huwag niyong videohan na mamaya ha. Dahil bawal po yun. Proteksyonan natin yung kapwa natin, mga kapatid natin. Hindi natin sila ipahiya. Kaya nga hindi tayo mag-live exorcism. Nakita nyo ba nagla-live si Father Darwin for Soul? Ngayon mga kapatid, magla-live tayo. Meron tayong exercise. From Cavite. Bawal po yun, no? Hindi natin meron tayong video, pero hindi natin siya i-upload. Hindi natin siya i-live. Mamaya, marinig ninyo. Because itong mga demonyo na pumapasok sa kanila, they are open demons. Itong mga pasyente natin ngayon, open demons. Ano yung open demons? Mga marites na demonyo.
Kahit hindi tinatanong, magsasalita, Darwin, no? Mapakinggan nyo mamaya, okay? Hindi nyo makita, pero mapakinggan nyo dahil dito lang ako mag-exercise itong kwartong ito. Nandyan din yung tabernacle natin, no? Kaya nga, matakot na sila dahil nandyan si Kristo. Kasama natin si Kristo po. Amen? So, huwag kayong magbadali, ha? Dahil, ang magbadali, hindi na makauwi. May bahay kayo, may inuupahan. May hotel kayo sa Badyang. So, marami nakita yung Badyang sa inyo, no? No, wala akong komisyon. Hihingi na ako ng komisyon sunod na araw, no? Bitaw. So, maraming salamat sa inyo at sana po ay magkikita tayo lagi sa Facebook dahil doon ako laging nagla-live at minsan ay nagbibigay ako ng maliit na video, summary sa mga punto sa mga live ko. Dahil yung mga busy, kukuha na nila yung zest of the topic na binibigay ko sa inyo. Okay? Natutuwa ba kayo ngayon? God is good? All the time? Okay, 2:00 na. Magsimula na tayo. Tatawagin yung mga pangalan ninyo. Papasok ako dito agad. Mag-prepare muna ako for solemn exorcism. At ipagdasal niyo po ako na makatayo pa sa paglabas, no? Dahil, gaya, you're still young. You're still young, I'm old. No? May kanta, no? So, maraming salamat, ha? At lalabas ako mamaya. Okay? Okay. So, Ate Mayet. Tatawa. Sige.